nakita ko siya paikot-ikot dito hanggang sa palengke. Hindi ko alam kung may nanay pa siya o may tatay, may magulang kasi malayo nga siya dito sa amin. Nanay lang meron, tatay wala na po daw. Sabi-sabi. Hindi, wala. Nakakita ko, ganyan na siya eh. Hindi ko alam kung taga saan yan. Basta nakakita ko lang araw-araw dito. Sa lansangang ito, kumakalansing ang biyaya para kay Ruel. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pinili niyang kaibiganin ang kasipagan. Kahit buhay pa niya ang nakataya. Ako po bisanggol pa lang, hindi po ako nakakalakad na. Na-aksidente po kami ng kuya ko. Alagaan po ako ng kuya ko. Nadalas po siya sa sobrang laro sa text. Ay, napait ka niya ako. Dati po, karatan lang ako. Ito pong wheelchair to. Bigay po sa akin po ng tricycle boy. Nahawa po sa akin. Wala na sandalan yun sa akin. Dati. Magkano binibigay sa'yo ng mga konduktor? Minsan 10, 5. May mga hindi nagbibigay. Oo, ang dami. Magkano yung pinakamalaking binibigay sa'yo? 20. 20? Isang tawag? Isang bus lang yun. Tatawag po ako ng alas 3. Abot ng alas 5, alas 100 na. Hoy! Hintayin kita. 5, 2, 5, 8. 5, 8. Piniling humiwalay ni Ruel sa kanyang pamilya para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi raw niya kayang tiisin kumakalamang tiyan ng kanyang mga mahal sa buhay. Magkano po binibigay niyo? Sa amin, 10, minsan 5. Yun naman marami naman nadaan dito, kada pila may nabigay-bigay. Eh, kung sa kanya, konsiderasyon na lang, para tulong naman sa kanya. Kasi alam niyo naman ako, tayo naman. Eh, minsan yung mga atras, yung mga lalaking bus doon, yung mga aircon. Baka mamaya yung mga atras ay hindi makita. Ang aral po ako dati, kinder lang po. Nakakabasa ka ba? Paano mo nalalaman kung ano na yung bus? Kung Maragondon siya o... Alamin ko muna yung biyahe ng doktor. Yung isang biyahe. Ayun rin po yung sisigaw ko po. Saan yan? Coastal. Paano mo nalaman ang postal? Ayun pa rin eh. Pero marunong ka ng letters? Oo. Alam mo yung mga letters? Coastal, Cavitex. Anong sura ng letter? Ganon. Sa mula. Yun. Hindi natapos ni Ruel ang unang baitang sa elementarya. Coastal! Napilitan daw siyang tumigil sa pag-aaral, hindi lang dahil sa kahirapan. Kundi na rin hanggang ngayon, halata sa kilos at pananalita ni Ruel ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Hinahabi ka nila? Ano sila sabi sa'yo? Lumpo. Habulin ko sila. Babatay ng bote. Ako po nagalit na asar po ako.
Para sa iba, trahedya ang buhay niya. Pero para kay Ruel, wala nang mas tatamis pa sa isang buhay na inilalaan para sa kanyang pamilya. Palengke po ako nakatira. Ayoko po sa amin. Puro away sila. Ayoko rin doon, gugutom ako. Walang kikitaan. Ito yung karnet. Ito po ito. Doon po sa palengke, hindi po nagutom. Marami po bibigay. Umaga, humingi ng gulay. Tapos prutas. Tapos isda. As tanghali naman, alas 11, karne. Tapos, dating ng gabi, alas 6, isda naman. Hindi na po naiyamingi. Bakit? Siyempre, bata pa akong humingi na ako sa ibang tao eh. Nasanay ka na ng gano'n? Hmm. Malikot ang kamay niya, kahit siya ganyan. Pero yan, namamalimos talaga, nangihingi na. Yan ang binibiling ko sa kanya. Pag ikaw kahit namamalimos, pag hindi ka binigyan, huwag kang magagalit. Magpasalamat ka. Hindi ka ako lahat na tao, mababait. Sabi ko diyan kay Ruel, ikaw Will, uuwi ka naman sa inyo. Dahil para tingnan mo naman ng nanay mo roon. Minsan si Sarah, mga 4 na araw, hindi napunta rito yon. Nung nag-aalaga ng apon niya. Minsan po, dumadalaw. Kukuha na yung damit. Tapos bibigyan ko pera. Kailan ka uwi? Wala. Nasaan maraming damit mo? Ayan. Sino yun, Roel? Sino yung dumating? Nanay ko. Anong, ba't kanya dinalaw? Kumuha po ng maruming damit. Tuwing kailan niyo po yan kinukuha? Miyerkules tsaka linggo lang po. Tapos paano pong gagawin mo? Lalabang ko po. Pag malinis na po, dadalhin ko lang ulit sa kanya. Ano, tawag dito. Pera ka. Hindi mo ako bibigyan. Ha? Lang. 6. Minsan yung gusto kong pauwiin siya, ayaw naman niya. Kasi minsan daw doon wala rin minsan pagkain. Kaya siya dito lang siya, naghanap buhay siya. Sabi ko, umuwi na lang siya, ayaw naman niya. Pero hindi po ba kayo nag-aalala kung ano lang nangyari sa kanya? Hindi, Kasi lagi nag-aalala din po ako kasi minsan, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, kagaya pag malakas ang ulan. Minsan gusto ko siyang pauwiin, sabi niya, uuwi din siya, hindi naman siya umuwi. ano bang ginagawa niyo dun sa pera binibigay?
Yung binibili namin pagkain namin, bigas, saka ulam, yung panggamit sa bahay din. Kano po binibigay? Minsan 200, minsan 250. Kanin, 120. 120. Magkano yun? 120. Paano ka natutong magbilang? Saan ka sinunod tuloy sa'yo ang bilang? Siya lang. Siya lang po. Kasi nag-aral siya ng kinder sa Maynila pa. Magaling na. Kasi yung isa paa niya, ganyan din, inopera yan eh. Yung namaga siya, puro nana. Dinala namin sa orthopedic. Nakumpain siya doon ng may gitsang buwan. Sige, well. Ka lang. Sorry ko pa to eh. Isang kanin daw, dali. Naka-off naman yung camera. Bakit? Lalo nga yan eh. Lang tasa eh. Bigay sa'yo? Marami nagbibigay sa'yo ng pagkain dito. Nung kapalit? Wawalis rin ako dyan. Tapos tatapon ko yung basura nila. Magbe-birthday ka na daw sa isang araw? Saan mo gustong celebrate? Gusto mo umuwi sa inyo o dito ka lang? Dito. Bakit? Ha? Wala. Dito lang. Salamat, Tatay Bel. Oras talaga natulog dito, bibigyan po ako ng kape. Hindi po bibigay. Walang kakainin? Mamaya pa. Hindi ako kumakain ng kanapay. Kaasa po naawa ko sa kanya dahil siya palang nagagalagala sa palengke. Kaya pag napunta siya dito, pinabibigyan kong mga pagkain. Dadalhin ko to sa nanay ko. Uwi ako. Minsan sa isang buwan lang po umuwi si Ruel sa kanyang ina at kapatid.
Halos 2 oras kasi niyang binabiyahe ang daan papunta sa Bagtas sakay ng kanyang wheelchair. Umuwi po yan sa 1 linggo, may dalang ulam tsaka bigas. Tapos po maliligo siya, maya-maya aalis na rin siya. Babalik na ulit siya doon sa palengke sa Tansan. Ano nangyari? Sira. Ang gulong. Bakit palikod ka? Sira po ang gulong. Wala rin po na akong tatay. Lumayas na. Hindi po namin alam. Wala po kasi wala siyang trabaho. Nahiya po siya sa mga anak niya. Kasi baka awayin, sasabihin niya. Wala siyang Kaya pinabayaan ko muna. Si Ruel lang po ang tumutulong sa akin. Minsan sinasabihan ko siyang wag nang pumunta doon. Mas gusto niya kasi doon. Minsan nagagalit siya sa akin pag sabi ko dito na lang siya. Sabi, kung dito ako magugutom tayo. Sabi niya ganun. Kesa nandito tayo pare-pareho, wala tayong kakainin. Tali kahit plastic. Ang ganda. Si Ruel po masipag. Siya pong tumutulong sa magulang niya. Kahit po ganyan yung kalagayan niya, kayang-kaya niya pong hindi niya matiso yung mga kapatid niya, yung magulang niya na ditulungan. Siya tumulong sa mga kapitbahay niya. Mapagbigay po siya. Kasi minsan natulungan niya rin na po ako. Nakahingi na rin ako, nakahiram na rin ako minsan. Hirap po kasi kami. Ako, minsan naglalaba lang. Tuwing Sabado lang po. Minsan, walang magpalaba. Talagang hindi po kami minsan kakain sa isang araw. Minsan po, naawa din po ako sa kanya. Sabi ko, sa bahay na lang, ayaw naman po niya. Hindi ka pa pwede magtrabaho. Sabi naman niya, hindi naman po nanay masamang tumulong sa magulang. Sabi niya gano'n. Wala rin po akong trabaho. Tapos may anak pa po ako. Siya rin po yung nagbibigay minsan po ng panggatas ng bata. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa kanya. Hindi ko nga po alam kung paano na din po ako makabawi sa mga nagawa niya po para sa amin. Nahawa po kasi ako sa anak ko. Kasi siya po may kapansanan, siya po ang tumutulong sa akin. Pag minsan kasi binhabangungot ako, una pa siyang nagigising sa akin, gigisingin ako.
Kaya pag wala ako, lagi niya sinasabi sa kapatid ng bunso, huwag ka matulog na parang mantika, kisingin mo si nanay pag binangungot, sabi niya. Opo. 2012 ito. Oo, yan. So, ito, inoperahan ito doon. Opo. Yung kanan, ha? So, nagsugat ka lang muna dyan, ano? Tapos nagkalyo. Antibiotiko ang kailangan ito. Lahat yan. Nangyari dyan, related ho lahat yan. Pinapasok mga mikrobyo. So, ang solusyon doon, either drainage and antibiotic. Pero doon sa pag hindi niya paglakad, wala tayong magagawa doon. Kasi parang aksidente nung araw pa yun eh. So yung sa kamay niya, marami siyang sugat siguro dahil sa kakaan niyo sa wheelchair. Ay, hindi, lilinisin natin. So nagkalyo na siya, tapos pinasok ng mikrobyo. Kaya yung thumb niya medyo namagana rin. Nagkaroon na rin siya ng cellulitis, yung infection sa laman, sa balat. Ngayon, yung sa paa naman, sa right foot, sa kanang paa, siguro since hindi naman siya nagsichinelas, kung saan siya nagpupunta, maaaring nagkaroon ng sugat yun na hindi gumaling, na hindi niya nagamot. Inabot kasi ng 1 buwan siya, kaya yung mikrobyo, medyo nagkaroon ng amoy yung kanyang paa at parang nabubulok na sa loob. Linisin mo yung sugat mo, yan muna alagaan mo. Kung isang araw lang, hindi gagaling yan. Yung sinabi po ng doktor na gagamutin siya sa antibiotic muna. Tapos pag hindi pa nakuha sa antibiotic, bibiyakin yung paa niya. Ninervous na po ako kasi po wala po akong pagkukunan ng panggamot sa kanya tsaka pang-opera sa kanya. So ito ha, painom nyo ha, 4 times a day, 7 days to ha, 1 week. Nung binigyan po ako ni Doc ng gamot, nakahinga po ako ng maluwag dahil po nakalibre po akong gamot kay Doc. Dito ka muna. Habang pagaling natin yung sugat mo. Pag magaling na yan, hatid pa kita doon. Ha? Hindi sabi nga ni Doc, di ba? Ito hindi marunong pakiusapan eh. Dali Ha? Una, Mag-aantay ako ha. hindi nga. Dito ka rin magbibihis. Dito ka rin maliligo. Dito. Oo. Dito yung mga damit mo pa. Ayusin mo. Tapos di mo atid dun. Hatid kita ron. Sasakay pa tayo. Hindi nga ako doon. Ay, dito. Ha? Nga ako. Lalaro nga tayo dito eh. Na. Ako nanay mo, ayaw mo dito. Ha? Doon ka na lang. Ano? Okay na. Doon ka na lang ha. Hindi ka na babalik dito. Ha? Bakit ba? Kaya ka maalis para makakain yung magulang ko. Hindi nagugutom yung nanay ko. Di ba tama ako? Kaya ka maalis. Kasi nakikita mo ako nagugutom. Kung kumain na ako, hindi pa. Ikaw lang nakakaalala sa akin, di ba? Totoo yun, di ba? Minsan naisip ko, ba't saan ako pa tumutulong sa magulang ko? Ayoko rin po nalilumas ako. Titiisin ko po lahat yan. Ano buhay lang po kami.
Minsan natulong sa amin yan, magwalis. Ako taga-epon, ako taga-dakot, siya taga-tulak ng kariton. Paikot yan, dyan sa palengke. Tingin ko sa kanya, pag andito siya, masaya si Ruel. Birthday mo bukas ha? Anong handa niyo? Ha? Wala. Wala? Saging. Kaya Santos. Pag birthday niya, naghahanda ba kayo? Ngayon ko lang naman ang nalaman ng birthday nito eh. Ngayon niyo lang nalaman? Ilang taon niyo na siyang kasama? May mga isang taon na. Ano gusto mo sa birthday mo? Nanda. Gusto mo maghahanda? Naghahanda ka na ba sa birthday mo, dati mong birthday? Oo. Anong handa mo dati? Spaghetti. Pansit. Bakit mo siya laging tinutulungan magtulak? Naawa ko. Naawa ka kay Roel. May mga kapatid ka ba? Ba't di yung mga kapatid mo yung samahan mo? Nakakalakad sa mga kapatid ko kaya tinutulungan. Ang mga person with disability o PWD sa Pilipinas ay protektado sa ilalim ng Republic Act 7277 na kilala rin sa tawag na Magna Carta for Disabled Persons. Sinisiguro ng batas na ito na mapangalagaan ang kapakanan ng mga taong may kapansanan. Sa kabila nito, maraming tulad ni Ruel sa bansa na hindi nakikinabang sa mga programa at pribilehiyong nakapailalim sa batas na ito. Masakit po sa akin yung nasa labuyan siya. Yung nakita ko siya nanghihingi sa palengke kasi wala naman daw masamang manghingi kaysa magnakaw. Kaya? Hindi ko po pangarap yung pulis, teacher. Gusto ko lang nakalakad. Pangarap ko kalakad ako. Parang di na ako ganito. Parang nahihirapan na ako Nakatingin ko po. Normal pa rin ako bata. Kahit nakaganto na ako. Puro bata, iba dito nakakalakad, di kaya gagawa ko. Tulad ng? Papaangat ng wheelchair.
Gusto ko na may makakalakad po si Ruel. Kung makalaro po kami at sana po hindi na po siya malimot, sana hindi po siya mangalakad. Sa araw na ito, 16 na taong gulang na si Ruel. Kahit sa panaginip lang siya nagkakaroon ng mga lobo at handa sa kanyang kaarawan, busog naman daw siya sa pagmamalasakit ng kanyang mga kaibigan. Yung gising ko, masaya ako. Kahit wala akong pera, masaya pa rin ako. Kasi birthday ko kasi. Anong birthday na i-wish niyo kay Ruel? Sana po gumaling po yung kamay niya, pati po yung paa niya. Sana po gumaling yung ugat niya po. Sa akin, nalaglag tapos kung nalagang tulog ako eh. Kamatis pang birthday. Ano ang handa mo mamaya? Yan! Oh, laki-laki ng pa-birthday ko sa'yo, ha? Ha? Salamat tayo. Saka magkano ka? 120. Anong gagawin mo dyan? Ipon eh. Hindi ka maghahanda? Wala naman ang panghanda. Ano plano mong gawin ngayong birthday mo? Wala. Gagala. Gagala lang? Bibili kang pasit. Hindi, bibigyan pala ako ng karne dyan sa looban. Ito ha, pa-birthday ko sa'yo ito. Yan. Marami yan. Pero iuwi mo sa inyo yan ha. Doon mo iluluto. Sabi niya sa akin, birthday ko sa sa Biyernes. Sabi ko, punta ka sa akin, bibigyan kita pa-birthday. Parang naawa talaga ako, gawa ng, siyempre, iba ang may kapansanan eh. Bakit gusto mo umuwi siya? Hindi, para yung naibigay ko sa kanya, may luto, salo-salo sila pamilya. Pagka birthday, kailangan pamilya salo-salo. Oh, yun na palengke. Ah, Kung halimbawa yung nanay mo, nagkaroon ng mas maayos na trabaho, tsaka yung kapatid mo,
Saan mo pa rin mas gusto? Palengke. Kalimutan ko ata siya. Siyempre, ayoko umasa sa kanila. Kahit meron silang pera. Naawa po ako. Tapos lagi niya sinasabi sa akin, Nanay, bakit po yung mga kapatid ko na normal, pero po siya hindi. Sinisisi niya po yung pangalawa kong kapatid na nagkaganon siya. Sabi ko, hindi naman kasalanan ng kuya mo yun. Kasi po inalagaan siya. Hindi naman kasalanan ng kuya niya, madulas sila. Game na to din. Rachel? Liga na. Well. Isang beses pa lang kami naghanda sa birthday niya. Nung 7 taon siya. Mula nung 7 taon siya, ngayon lang siya ulit nakapaghanda ng birthday niya. Ruel, anong wish mo? Salamat sa handa ko. Tuwa ka ba? At naulit. Maulit sana ang handa. Iyan ang dalangin ni Ruel. Para sa iba, maaaring mababaw ito. Pero para kay Ruel, isang pangarap na natupad ang mabusog. Kasama ang kanyang mga mahal sa buhay sa kanyang kaarawan. Masayang masaya ako, nakita ko yung anak ko na may handa. Tsaka masaya ako, nakita ko siyang masaya. Masaya na rin ako, lalo na noong nasa dagat na, sinakay sa salbabida. Masaya si Ruel noon. Ako rin, nasasaya na rin akong nakikita ko yung si Ruel na maganda yung natutuwa. Lakas ng loob niya yung para sa magulang niya. Yun, ang inaano niya, iniisip niya. Gusto niya pang mabuhay yung magulang niya. Gusto niya yung kaya niyang buhayin yung magulang niya. Para sa iyo, Ruel, mahal na mahal kita. Sana maintindihan mo yung katayuan natin. Ayaw ko mang gawin sa'yo na umasa sa'yo, pero binibigyan mo pa rin ako. Kung ako sa'yo, mahal na mahal kita. Sana makinig ka sa akin. Gusto mo dito ka na lang sa atin. Hindi po naawa sa sarili ko. Nasanay na po ako. Kahit umanda ako, ganun pa rin. Marker, limos. Sa tingin ko, ganun lang kaya kong gawin. Hindi ka ba nalulungkot pag naiisip mo yun? Hindi. Noong kasi ako nakakita ng pera.